bawat isa sa mga isyong ito ay may kanya-kanyang komplikadong konteksto mula sa mga batas na naglalarawan ng ano ang pinapayagan o ipinagbabawal hanggang sa mga kultura at relihiyosong paniniwala na naghubog ng pananaw ng mga tao, pati na rin ng mga sosyal at pang-ekonomikong salik na nagdudulot o nagpapanatili ng mga ganitong sitwasyon. Sa dokumentaryong ito, ating tutuklasin ng mga larangang ito upang maunawaan ang mga pananaw ng iba't ibang sektor ng lipunan, ang mga karanasan ng mga taong direktang naaapektuhan at ang mga hamon at pag-asa na mayroon para sa mga makatarungan at maunlad na lipunan. Ako po si Rachel, 19 years old, taga Cubao, Quezon City. 4 na taon na po akong prostitute. Ano pong mga sitwasyon o kadahilanan na naka-impluwensya sa iyo sa naging desisyon mo sa trabaho mo ngayon? Marami pong dahilan kung bakit pinasok ko yung ganitong trabaho. Pero isa po sa nakikita ko dahil lumaki po ako na hindi kasama ang mama at papa ko. Lumaki po ako na walang pag-aaruga at pag-aalaga ng magulang. Kaya ito po, pinili ko po yung ganitong trabaho kasi alam ko ito ay isang marangal na trabaho. Kahit pa maliit lang yung kita, ang importante kumikita, nagkakaroon po ng pera. Grade 6 lang po kasi natapos ko at ito yung nakita kong trabaho na angkop lang sa natapos ko. Kahit labag man sa loob ko, pinili ko na lang din kasi sa hirap ng buhay, sa daming gastusin, sa daming bayaran, kaya pinasok ko yung ganitong trabaho. Kung komportable ka po, paano nag-umpisa ang pagpasok mo sa ganitong uri ng trabaho? Nung 15 years old po ako, tambay-tambay lang po ako sa kanto namin hanggang sa may lumapit sa aking matanda na sinabi sayang daw po yung ganda ko, sayang daw yung itsura ko, kaya dinala niya po ako nung dati sa bar. Una parang pa-table-table lang hanggang sa dumating yung punto na may tip na, pero kasunod nun may gagawin kayo na hindi maganda, na hindi naaangkop sa edad ko, pero ginusto ko na lang kasi gusto kong kumita ng pera, gusto kong maghanap ng pera, kailangan ko ng pera. Ayun po. May mga bahagi po ba ng trabaho mo na hindi nakikita o nauunawaan ng ibang tao? Meron po, akala po kasi ng mga tao na pagkat prostitute ka, ito yung trabaho mo, prostitute, marumi ka na, pinandidirihan ka na, kadiri ka na. Pero hindi nila alam sa likod ng trabahong ito may mabigat na dahilan kung bakit namin ito pinasok. Bakit nandito kami sa ganitong trabaho. Ano ang mga bagay na nagpapalakas ng loob mo po para magpatuloy sa araw-araw? Yung anak ko po, kung tutuusin po, ayaw ko po na magtrabaho. Lumaki siya na ganito, kalalakihan niya nanay. Pero wala po ako magagawa kasi dito na po ako. Ito na po yung alam ko lang na trabaho na mabubuhay ko siya. Yun po. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, may posibilidad po ba na lumaya ka sa ganyang trabaho? Opo, gusto ko rin po umalis sa ganitong sitwasyon, magkaroon ng disenteng trabaho. Pero sana matulungan po ako ng gobyerno makaalis sa ganitong sitwasyon. Sana magkaroon ako ng magandang trabaho para sa anak ko. Yun po. Ako po si Stephanie, taga Commonwealth, Quezon City. 15 years old po ako nung unang nabuntis. At sa taong din po yun, pinalaglag ko ang aking anak nang dahil hindi po ako pinanagutan ng lalaking nakabuntis sa akin at estudyante pa po ako noon. Ano po ang nag-udyok sa'yo? Bakit mo piniling magpa-abort? Dahil nga hindi ako pinanagutan ng lalaking nakabuntis sa akin, iniwan ako. Kaya pinili ko na lang po na ipalaglag yung bata kaysa maranasan niya yung hirap sa mundong ito. Ano po ang nararamdaman mo noong mga panahon na iyon? Nung una, nagdadalawang isip po ako kasi buhay po ng tao yung mawawala. Buhay ng una kong anak. Pero wala po ako nagawa kasi yun lang po yung naiisip ko na paraan para
masurvive po yung buhay ko. Kaya pinili ko na lang po na mawala yung anak ko kaysa maranasan niya nga po yung hirap dito sa mundo. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na makaharap ang iyong pina-abort, ano po ang gusto mong sabihin sa kanya? Gusto ko sabihin sa kanya na sobra kong pinagsisisihan lahat na nagawa ko. Sana mapatawad niya ako. Kasi kung bibigyan po ako ng pagkakataon na uli na magkaroon ng anak, iingatan ko na, aalagaan ko na. At kung may pagkakataon man na mabuhay siya noon, papalakihin ko siya na kahit ako lang mag-isa. Aalagaan ko siya, mamahalin ko siya kahit wala siyang ama. Kahit ako po yung kikilalanin niyang ama at ina, ipaparamdam ko po sa kanya na mahal ko siya. Na pinagsisisihan ko na lahat. Ayun po. So we have the revised penal code. So these are the laws, the substantive law that describes, defines, and punishes crimes in the Philippines. This is the general law, and we have special penal laws as well. But let us just keep it simple and basic, no, and concise. We have articles 255 up to 259 of the revised penal code. We punish intentional abortion, unintentional abortion, infanticide. Okay, infanticide first, then abortion assisted by a physician. So, ang parusa dito ay imprisonment. Kapag infanticide ang kaso mo, then there would be a 4 years to 10 years of imprisonment, more likely. Tapos, kapag intentional or unintentional abortion ang kaso, meron tayong 2 years up to 6 years of imprisonment, no? Pero kapag physician assisted abortion, ang prison pen niya ay 4 months up to 4 years. So, yun yung mga dapat nating basahin siguro, no? The difference between unintentional abortion, intentional abortion, abortion assisted by physicians or anyone, tapos yung infanticide. Ang abortion ay hindi lang pagkakasala sa batas ng tao, ito rin ay pagkakasala sa batas ng Diyos dahil ang usapin dito ay buhay ng sanggol. Kaya nararapat na mabigyang hustisya at katarungan yung sanggol. Ako po si Michelle, nakatira sa Barangay Commonwealth, Quezon City, 20 years old. Nakaranas po ako ng rape mula sa aking mga kaibigan. Paano po nagsimula ang lahat at sino po ang gumawa nito? Kung ayos lang po ba, pwede niyo po bang ilahad ang kwento? January po yun, 2021. Niyaya po ako ng kaibigan ko. Sinama niya po ako sa inuman nila magbabarkada kasi birthday po. Kaya sumama po ako sa kanya. Pagkatapos po nun, nagkasayahan, inuman, hanggang sa malasing na po ako ng sobra. Nung nalasing po ako, pinatulog po ako sa kwarto ng kaibigan sa nagsama sa akin. Pagkatapos, dahil sa sobrang lasing, hindi na po ako nakapalag. Doon na po nagsimula yung rape. Gusto ko pong lumaban po ng mga oras na yun, pero wala po akong nagawa dahil unang-una natatakot po ako, tapos sobrang kalasingan po. Yun po. Nagawa mo po bang magsumbong? Sino ang pinakaunang taong nilapitan mo nung nangyari sa yun? At ano ang naging action niya? Sabi po ako nun sa pinsan ko, pero sa sobrang takot, sa sobrang kaba, sa sobrang trauma, wala din po naging action. Kaya ayun, parang hinayaan ko na lang po yung pambababoy sa akin, yung rape na nangyari sa akin. Yun po. Paano mo po ba kinayanang lagpasan ng pinagdaanan mo?
At ano ang naging silbing lakas ng loob sa iyo para magpatuloy sa buhay? Tinulungan ko po yung sarili ko, inayos ko po yung sarili ko, pinagbuti ko po yung sarili ko. Namimili na po ako ng barkada, namimili na po ako ng sinasamahan, namimili na po ako ng kinakaibigan, umiwas po ako sa mga inom, umiwas po ako sa mga party-party. Yun po para lang maiwasan ko o babaling ko po yung sarili ko sa mga nangyari po sa akin kasi sobrang trauma po talaga yung nangyari po sa akin. Kumusta ka naman po ngayon? Ano ang kalagayan mo at paano mo pinagpatuloy ang buhay mo ngayon sa kabila ng mga pinagdadaanan mo? Ngayon po, bumalik po ako sa pag-aaral. Nag-focus po ako sa pag-aaral para tuparin yung pangarap ko. Ang kurso ko po ngayon is education para makatulong din sa mama at papa ko sa kabila ng mga trauma, yung takot, yung pangamba na nangyari sa akin. At ngayon po, hindi na po ako basta-basta nagtitiwala sa mga taong sinasamahan ko. Hindi na po ako basta-basta nakikinig sa mga salita na magdudulot sa atin ng problema sa akin. Ngayon po, hindi na po ako basta-basta nakikipagkaibigan. Kapag niyayaya po ako, hindi na po ako basta-basta sumasama kasi natatakot po ako baka maulit lang po yung nangyari. Ngayon po, ang pangarap ko po na mahuli po, makulong po yung taong gumawa sa akin ng kababuyan. Payo ko po sa mga kapwa ko pababaihan na lagi natin iingatan yung sarili natin, na huwag tayo magtitiwala sa pisikal na anyo, sa mga mabubuting lumalabas sa bibig ng tao. Mabuti po talaga na kilalanin po muna bago magbigay ng tiwala para hindi po nila maranasan yung naranasan ko, yung trauma na nararamdaman ko. Yun po. Dati kasi ang rape po ay dati siyang crimes against chastity. Ngayon nilipat na siya as crimes against persons. And what does this mean? Kahit napatawad mo na, let's say, just for the sake of example, let's say, si victim, napatawad niya na si rapist. Tapos gusto niya i-withdraw. No, hindi automatic withdrawal po yun. Kasi since this has become a crime against persons, then the prosecutor may proceed the case because the crime of rape has been committed against not only by the victim but also against the state. Okay, so it can be proceeded with independently even though napatawad na siya ng victim niya. Ang parusang dapat ipataw, of course, reclusion perpetua. Pag sinabing reclusion perpetua, ito po ay life imprisonment, no? Pero in a deeper sense, hindi naman siya talagang life imprisonment, but we have a different term for that, or maybe a deeper term for reclusion perpetua, no? But ayun, according to Article 266A, Article 266B, meron tayong mga iba't ibang klase ng how rape is committed. Meron tayong rape by carnal knowledge, rape by sexual abuse, marital rape. We have meron tayong sexual abuse or statutory rape. We have qualified rape, and we also have meron tayong RA 7610 that punishes exploitation of minors and sexual abuse against minors. Now, sino po ang pwede nating lapitan pagdating po sa mga kaso na to? Of course, ang pwede po nating lapitan ay ang ating mga police, of course. Pwede po tayo pumunta sa nearest police station, pwede po tayo mag-file ng complaint. Then ang complaint, ipapadala directly, magkakaroon ng custodial investigation, ipapadala directly kay fiscal or kay prosecutor. At si prosecutor po ang magdedetermine kung si suspect ba talaga ay guilty doon sa kasong sinusumbong sa kanya. Ang tawag ho doon sa legal jargons natin ay prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. So, pwede po natin, pwede nating lapitan ng mga police officers po natin at yung mga nearest police stations. At si fiscal po ang magpa-file ng information sa korte para kasuhan si rapist, no? Now, you may also inquire sa mga private prosecutors po ninyo kung meron po kayo. Just basta merong siyang approval and
guidance ng ating chief prosecutor, no? So you can avail of your personal lawyer kapag meron pong ganitong klaseng kaso, and I wish wala pong mangyari po sa atin yun, no? So that's it. Thank you very much po. Sa pagtatapos ng ating dokumentaryo tungkol sa aborsyon, prostitusyon, at panggigipit o rape, malino na ang mga isyong ito ay hindi maaring baliwalain. Ito ay tungkol sa mga buhay na nakakaramdam ng paghihirap, mga karapatan na kailangan ipaglaban at dignidad na dapat igalang sa lahat ng individual. May magkakaibang pananaw batay sa batas, kultura, at relihiyon. Ngunit mahalaga na lapitan natin ang mga ito ng may mga empatya at pag-alala para sa mga direktang naapektuhan. Ang pag-uusap ay unang hakbang, ngunit kailangan din natin ng aksyon sa pamamagitan ng edukasyon, suporta sa mga nangangailangan, pagpapabuti ng mga patakaran at pagbabago ng mga pananaw na nagdudulot ng karaasan at diskriminasyon. Hinihiling namin sa inyo na huwag itigil ang pag-iisip at pagkilos, sapagkat sa bawat kwento ng pag-asa ay may pagkakataon na bumuo tayo ng isang mas makatarungan at mapagmalasakit na lipunan. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Ako si Marvin Bayes. Ako si Kyle Gerard Dembega. John Davis Wenin. At ito ang aming dokumentaryo.